Hello po sa lahat po ng mga Davercats at sa lahat ng mga nag-aabang sa mga updates po natin patungkol kay Raisa May Dizon and Mr. Bimby Aquino Yap. Dahil usap-usapan po ang ilan sa mga bagong post ni Raisa May Dizon kung saan namataan ang jacket nitong si Mr. Bimby dun po sa dressing room nitong si Raisa May. Kasi kahapon po wala naman talaga si Bim. Pero bakit nandun yung jacket niya sa dressing room? Iniwan niya ba to or nandun siya dahil nagbabantay siya kay Raisa? Pero kung nandun siya, bakit hindi siya lumabas sa Eat Bulaga? Yun po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So let's talk about this one dahil meron pong misteryo ng jacket sa dressing room at patuloy na pag-appear ni Bimby off-cam sa Eat Bulaga. Pumasok na ng tinatawag na showbiz culture investigation level mula sa mga micro-interaction hanggang sa ilalim or sa lalim ng tinatawag na bebe time. So meron po or narito ang ilan sa mga pinahaba at mas detalyadong breakdown yung narrative, yung kanilang psychological cultural context ng jacket. So, meron po tayong napapanood sa screen kung saan si Miss Raisa May Dizon ay sumasayaw, nagti-TikTok siya. Maaring ito'y bago or pagkatapos ng kanila pong live show sa Eat Bulaga kahapon or the other day pa or taping ba kahapon or live, whatever it is. Pero ilang araw na rin kasi natin hindi namamataan tong si Bimby, dito po sa Eat Bulaga. Kaya naman marami na rin ang nagtatanong sa presence niya. At sa mga susunod nating report, pag-uusapan natin para malinawan po kayo. So eto na, pag-usapan muna natin yung jacket troop. Isa sa mga resibong matatawag dito na talagang present nga si Bim sa Eat Bulaga, yung namataan po yung kanyang jacket sa loob mismo ng dressing room nitong si Miss Raisa May, Sabi nga dito, yung pag-iwan ng personal item sa space ng ibang tao ay may malalim na emotional meaning. Hindi lang ito aksidente o simpleng paglimot sa gamit. Ito yung the soft ownership and cozy aesthetic. Ang pag-iwan ni Jack ng jacket na sa dressing room ni Raisa ay nagpapakita na ang space na yon ay safe zone para kay Bim. Yun yung pinakaibig sabihin sa Gen Z context kasi tinatawag itong claiming the territory with zero aggression. Walang salita, walang Instagram post, pero nandoon yung resibo na nandun siya. Yung tinatawag na the comfort level or no boundaries zone. Hindi ka basta-basta mag-iiwan ng personal na belongings sa dressing room ng isang tao kung hindi kayo sobrang lalim ng pinagsamahan. Pinapatunayan nito na mataas ang level ng tiwala at pamilyar sa pagitan nilang dalawa. Kaya naman yung mga behind the scenes support, ang pagiging present sa backstage ng walang mic o camera exposure ay patuloy na ang layunin ni Bim ay maaaring support system at hindi para sa clout. Bakit wala sa live broadcast pero nandun sa tape or venue? Maraming netizen at fans na nagtataka kung bakit nakikita ang mga bakas ni Bimby sa TVJ Eat Bulaga Studio kahit wala siya sa mismong lineup ng araw na yon. May ilang malinaw na dahilan kung bakit nagaganap ang ganitong senaryo. Una, no schedule. Just pure effort lang ang pinapakita niya. Minsan, ang mga host o guest ay may iba-ibang taping schedules o pwedeng nakalinyang standby lang. Pero para kay Bim, kahit walang kasiguraduhang maisalang sa live TV, ang mismong pagpunta sa venue ay reward na para sa kanya dahil naroon si Raisa at ang Davercats. Safe haven nga sa industry ang Eat Bulaga family ay nakakabit sa buhay ni Bimby at ng kanyang pamilya mula pa noong bata siya. Kaya naman yung pagpunta niya doon kahit off-cam ay parang pagdalaw na rin sa sarili na parang pagdalaw sa sarili niyang extended family. Prioritizing person over production. Sa karaniwang showbiz setup, pumupunta lang ang mga artista sa studio kapag may call time. Ang pagpunta doon ng walang call time ay nagpapakita ng pambihirang dedikasyon sa relasyon, Kaya naman na talagang yung pinaka-vibe nito, yung matrix scenario niya, 'di ba?
ba yung phenomenon? Anong ibig sabihin ng Gen Z dating culture? O real talk impact and netizen sentiment? Jacket left on the sofa, the soft tag and personal stamp. And of course, this is gonna be the signal na relax at home ang pakiramdam niya sa space ni Raisa. Kumbaga parang komportable siya doon, no, na maiwan kahit ano pang makita doon na bakas niya doon po sa nasabing dressing room. And syempre ito po yung nag-iwan ng kilig overload para sa fans dahil napaka-unfiltered at natural ng eksena. Off-cam waiting games nga eh. And yung kanyang act of service and quality time, no? Handang maghintay matapos ang buong live show para lang makasama ang tao. Ultimate green flag dynamics. Mas matimbang ang real time kaysa sa camera time. Yun yung kanyang pananaw dito. And of course, syempre po yung The Daver Cuds Connection Family Approval Stage. Swak at tanggap ng buong production at co-host ang kanyang presensya. Nagbibigay ng wholesome, comforting at nostalgic feel sa mga viewers na nakasubaybay sa kanila mula bata pa. Kaya naman yung verdict sa Bebe Time movement, ang pagsasama at closeness ni Bimbi at Raisa May Dizon ay isang refreshing narrative sa kasalukuyan, no? Sa kasalukuyang showbiz landscape. Sa panahon kung saan halos lahat ng tambalan ay minamarket para sa ratings, ang kanilang behind the scene energy ay nagpapatunay na mas may matamis na mga moments na hindi kailangang i-script. 'Di ba? May mga moments po sila na hindi nila kailangang kuhanan ng camera, na hindi kailangang i-post sa social media. May mga moments po sila na gusto nila i-private, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, this is gonna be a low-key relationship kasi pangit din kasi na parang lahat i-expose mo sa camera, i-expose mo sa social media. Lalo-lalo na po, marami na rin po mga artista ngayon na mas pinipili nila na maging low-key yung kanilang relationship. Bakit kamo? Kasi kapag ang relasyon ng mga artista ay in-expose nila sa public, may mga gustong sumira. Iba, may mga naninira, may mga gusto nilang, may mga nag-evil eye, 'di ba? May mga gumagawa ng mga kwento para pumasira yung relationship. Kapag naman nasira na yung relationship, ano naman, pagtatambalin naman, parang gusto naman magbalikan. Kaya talagang okay din yung ginagawa nilang pagiging low-key kasi at least, diba, di man natin nakikita ng personal or wala mang mga resibo na nagpapatunay sa katotohanan patungkol sa kanilang dalawa. Pero yung kanilang mga low-key efforts and low-key na mga ganap, masaya na tayo dun kasi it only shows that there is hope sa maybe. Kaya naman yung jacket sa dressing room ay simpleng piraso lamang ng tela yon. Pero sa mata ng publiko, isa itong malinaw na simbolo ng consistency, loyalty, at simpleng pagpapahalaga na hindi na kailangan pang ipagsigawan sa live camera. 'Di ba? Totoo naman na hindi niya po kailangan na si Bimbi kasi napaka-sincere and sa lahat ng kanyang mga pinapakita, sa lahat ng kanyang ginagawa, i-make it a point that it was all for not for the clout, no, pero para sa kanyang sinseridad, no. Kaya naman mag-antay pa tayo ng ilang pa mga updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Eds TV, no, dahil inaayos natin yung ating dating Facebook page. So mag-follow po kayo doon para sa ating pong everyday updates. God bless everyone. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.